Mga minamahal, ang paksa po natin sa umagang ito sa Heidelberg Catechism Notes Day 5 ay tungkol sa panalangin. At nais din natin na tayo ay lumago at pumunlad sa pamamagitan ng panalangin. Kaya't nais natin na pag-aralan ang mga bagay nito na siyang magbibigay ng lakas at tunay na ugnayan na malapit sa ating Diyos at Ama na nasa langit. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa Mateo Kapitulo 6. Kapitulo 6. Karoon po ng maling number dyan. Chapter 6 at sisimulan ko po ay nasa talatang 5 hanggang talatang 13. Ganito po ang siyang isinasaad, at kapag kayo ay nananalangin, huwag kayong maging tulad sa mga mapagkunwari, sapagkat ibig nilang tumayo at manalangin sa mga sinagoga at sa mga panulukan na mga lansangan upang makita sila ng mga tao. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid at pagkasara mo ng iyong pintuan ay manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim, at ang iyong Ama na nakakakita ng mga lihim ay gagantimpalaan ka. At sa panalangin, huwag kayong gumamit ng walang kabuluhang paulit-ulit tulad ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat inaakala nilang sila ay pakikinggan dahil sa marami nilang salita. Huwag nga kayong tumulad sa kanila, sapagkat alam ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago pa kayo humingi sa Kanya. Manalangin kayo o manalangin nga kayo ng ganito: Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo kung papaano sa langit na hindi naman sa lupa. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. At isunod natin din po ay nasa Juan Kapitulo 16, nagsisimula po sa talatang 23, na ganito ang siyang isinasaad: Sa araw na iyon ay hindi kayo magtatanong sa akin ng anumang katotohanan sinasabi ko sa inyo. Kung kayo'y hihingi ng anuman sa Ama, sa aking pangalan ay ibibigay niya ito sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihinging anuman sa pangalan ko. Kayo'y humingi at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito sa paraang patalinghaga. Darating ang oras na hindi na ako magsasalita sa inyo ng patalinghaga, ngunit maliwanag na sa inyo'y sasabihin ko ang tungkol sa Ama. Sa araw na iyon ay hingi kayo sa aking pangalan, at hindi ko sinasabi sa inyo na ako'y hihingi sa Ama para sa inyo, sapagkat ang Ama mismo ang nagmamahal sa inyo, sapagkat ako'y inyong minahal, at kayo'y nananampalataya na ako'y buhat sa Diyos. Ako'y nagbuhat sa Ama at dumating ako sa sanlibutan. Muli, iiwan ko ang sanlibutan at ako'y pupunta sa Ama.
Hanggang dito lamang po ang ating pagbasa sa banal na kasulatan. Ang magiging tema o teksto ng ating mensahe ngayong umaga ay yung nakatala sa Heidelberg Catechism Lord's Day 41. At meron tayong 4 na katanungan at meron po ito mga kasagutan. Ayan ay nakatala din po sa ating church bulletin na ganito po ang siyang isinasaad sa tanong bilang 116. Bakit ba mahalaga ang panalangin sa mga Kristiyano? Ang sagot dito sapagkat ito ang pangunahing bagay ng pasasalamat na hinihingi sa atin ng Diyos. Sapagkat ipagkakaloob lamang ng Diyos ang kanyang biyaya at banal na Espiritu sa mga may matapat na paghahangad na ipagkaloob ang mga ito sa kanila at mga papasalamat. Sa tanong bilang 117, ano-ano ba ang mga kailangan ng panalangin iyan na katanggap-tanggap sa Diyos na kanyang pakikinggan? Ang sagot, una, na tayo mula sa puso ay mananalangin lamang sa tanging tunay na Diyos na nagpapahayag sa kanyang sarili, sa kanyang salita, sapagkat ang lahat ng mga bagay na inutos niya na hingin ang mga ito sa kanya. Pangalawa, na masusi at lubusan nating alam ang ating mga pangailangan at kapighatian upang taos-puso magpakumbaba sa harapan ng kanyang banal na kamahalan. Pangatlo, na tayo ay ganap na naniniwala na siya, gayong hindi tayo karapat-dapat sa mga ito, ay para sa kapakanan ni Kristo na ating Panginoon. Tiyak na pakikinggan ang ating panalangin tulad ng ipinangako niya sa kanyang salita. Sa tanong bilang 118, ano ba ang iniuutos sa atin ng Diyos na hilingin sa Kanya? Ang lahat ng bagay na kailangan ng kaluluwa at katawan na nakapaloob sa panalangin na mismo itinuro sa atin ni Kristo na ating Panginoon. At sa tanong bilang 119, ano ba ang mga nakasaad sa panalangin yan? At ang sagot dito ay, Ama naming Diyos na nasa langit, sambahin ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit ay ganyan din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakainin araw-araw at ipatawad mo sa amin ang aming mga pagkukulang, gaya naman naming nagpapatawad sa may mga pagkukulang sa amin, at huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi ligtas mo kami sa masama, sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. So, ang magiging paksa po natin dito ay ang tunay na panalangin. Sapagkat ang panalangin ay hindi lamang paghingi sa ating mga pangailangan ng ating katawan at kaluluwa, kundi ang maigting na relasyon natin sa Diyos at Ama nating nasa langit. Pag pinag-aralan at kahit nasa pakikinig, o minsan, ang pakiramdam natin ay parang nawawalan tayo ng pagtingin sa panalangin. Sabihin natin, panalangin yan. Pero hindi. Pag sinabi natin tunay na panalangin, ay dito'y napapaloob ang mga bagay na kailangan ng ating katawan at ng ating kaluluwa. Dalawang bagay lamang ang nasa atin. No? Itong katawan
at yung ating kaluluwa. Ito'y nahati sa tinatawag na physical na kailangan at yung spiritual na kailangan ng ating kaluluwa. Kinakailangan mabatid natin ano ang ating pangailangan sa ating katawan. At gayon din, ano ang pangangailangan natin sa ating kaluluwa. So, ang dalawang bagay nito ang ating kinakailangan bigyan ng tuon at pansin pagdating sa tinatawag na tunay na panalangin. Ang panalangin din ay isang paraan ng pagpapasalamat sa Diyos. Hindi pwedeng manalangin na hindi nagpapasalamat sa Diyos sapagkat sa panalangin ay nakita natin ang mga bagay na dapat ipasalamat sa Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga ginawa sa atin. Katunayan, ang Efeso Kapitulo 2 sa Latin 10 ay nagsasad, tayo ang siyang pinakamahusay na gawa ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, na doon ay napapaloob yung pinakamahusay na gawa. Ano yung ginawa sa atin ng Panginoon? Ang ginawa ng Panginoon sa atin ay mula sa kasalanan tayo ay tinubos. Mula sa ating mga kasalanan ay may namatay para sa atin. Mula sa ating mga kasalanan ay tunay na ibinigay ng ating Panginoon sa Kristo ang kanyang sarili doon sa krus sa Kalbaryo. Yun ay tanda ng kanyang malabis at mayamang pag-ibig sa atin. Kaya nga, pag tinignan natin ang mga bagay nito, dito napapanood kung gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa atin at gaano kalapad ang pag-ibig ng Diyos sa atin at gaano kahaba ang pag-ibig ng Diyos sa atin at gaano kataas ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At sa pamagitan doon ay madadaman natin na tayo sa ating panalangin ay magpasalamat. Sapagkat sa pamagitan din ng panalangin ay napapahayag yung ating sarili. Pinapahayag din natin yung ating sarili sa ating Diyos at Ama. Sapagkat ang Ama lamang ang nakakaunawa sa atin. At maging ang Panginoong Jesucristo, nang siya ay nabuhay, nataman niya kung ano ang mamuhay sa ibabaw ng lupa sa katawang tao. At nagpapahayag din o papaano na sa pamagitan ng panalangin ay tayo'y nakakalapit sa Kanya. Ang paglapit sa Panginoon ay pagpapakumbaba sapagkat kinikilala natin na siya ang gumawa ng mahusay na gawa sa atin sapagkat yung gawa na mahalaga sa atin, una, binago niya tayo. Dati ay tayo'y makasalanan. Binago niya. At ngayon ay hindi na tayo makasalanan. Ang turing sa atin ay mga banal. Ang turing sa atin ay mga santo. Ang turing sa atin ay mga saints. Ibig sabihin ay wala ng dungis. Mga anak ng Diyos. Yan ang turing sa atin. Kaya tatlong bagay ang isasaalang-alang natin, mga minamahal, tungkol sa tunay na panalangin. Ang panalangin ay kapalagayang loob. Yung pag ika'y nananalangin, kapalagayang loob mo ang Diyos. It's a prayer of acquaintance. And then ang pangalawa ay panalangin ng pananabik at pagnanais. It's a prayer of longing and a prayer of desires. Yan ang panalangin. At ang pangatlo
ay a prayer of humbleness of heart o panalangin ng pagpapakumbabang loob sa Panginoon. Una-una ay yung panalangin na kapalagayang loob. Pag tayo ay nanalangin sa ating Ama, tayo ang kanyang anak. Maliwanag yun sa sinasabi sa banal na kasulatan sa Efeso na tayo ay kanyang kinukop. Inadapt niya tayo. Kumbaga sa isang sambahayan, ito'y maihambing lang natin, ay pag ang isang sambahayan o mag-asawa ay walang anak, pupunta sila sa bahay ampunan at mamimili sila kung ano ang magustuhan nila at kanilang aampunin at magiging legal ang kanilang pag-ampun sapagkat idadaan sa proseso ng mga papeles. At kung magpirmahan na, ay ma-declare din, masasabi na ito ay kanilang anak at ang kanilang magiging kanyang pangalan ay magiging ayon doon sa mag-asawa. So, meron silang anak. Ganon din tayo sa harapan ng Panginoon na sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay inampun, inadapt upang maging mga anak. So, yung atensyon ng Diyos ay nasa atin sapagkat tayo ay kanyang pinili upang maging mga anak. At yun ay legal. Walang sino mang pwedeng humabol. Walang sino mang pwedeng sumira noon. Legal yun sapagkat yung ginawa ng ating Panginoon Jesucristo ay legal na tayo ay inampon. At binago. Pag ang inampon ay galing sa ampunan, mababago yung kanyang pamumuhay. Sapagkat pag medyo mariwasa ang mag-asawa, madadama ng anak yung kariwasaang yun. Dadamitan siya, pag-aaralan siya, pakakainin siya, at kung saan magpunta mag-asawa, isasama siya. Siya'y kabahagi at nabibilang sa sambahayan. Ganon din ang ating kalagayan na tayo ay inampon at binago ang ating puso. Isang bagong nilalang na naayon sa ating Panginoong Jesucristo. At may mga pangalan. Na ang pangalan natin ay hindi yung ating dating pangalan sapagkat meron tayong makalangit na pangalan para lalo nating maunawaan na Diyos ang nagbigay ng ating pangalan. Bagamat sa ngayon, hindi natin alam. Pagdating sa langit, ay malalaman natin kung ang ating mga pangalan. At yung lahat ng mga bagay ay mababago sa ating buhay. Katunayan, ngayon pa man, sa pananalig natin, ay nabago, marami ang nabago. Hindi na tayo makasalanan, kundi tayo'y mga banal. Tayo'y mga anak ng Diyos at tayo'y binihisan ng kanyang katwiran. Tayo'y matwid. Kaya pag tayo humarap sa Diyos, ang tingin sa atin ay matwid. Walang kasalanan, walang kapintasan, walang kulubot, walang anuman na masasabing laban sa atin. Sapagkat sa harapan ng Diyos, tayo'y matwid, kaaya-aya, kaibig-ibig. At tunayan, kinagigiliwan tayo ng Panginoon. Kaya yan ang malaking bagay na ginawa sa atin ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Diyos, tayo ang pinakamahusay na gawa ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo.
O kaya pagdating sa panalangin, ay palagay ang ating kalooban sapagkat meron tayong isang Diyos at yung ating Diyos na yun ang ating Ama. Kaya ating Diyos at Ama na nasa langit. At yung itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo, ang sabi niya, pag kayo'y mananalangin, Ama naming nasa langit. Yung ating Ama na nasa langit, siya ang nagbago sa ating buhay sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya't meron tayong kapalagayang loob sa ating Ama. Hindi tayo nahihiya, kundi bagkos, pag tayo tumawag sa Kanya, siya ay nakikinig. Sapagkat ang Kanyang paningin ay nakatuon sa atin. Yung ating mga pangailangan ay batid niya. Sapagkat ang sinabi ng Panginoon dito, ay bago pa lang tayo manalangin, ay batid na ng Panginoon. Sabi sa verse 8 ng chapter 6 ng Mateo. Sabi dito, huwag nga kayong tumulat sa kanila sapagkat alam ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago pa kayo humingi sa Kanya. Ganong kadakila, ganong kalaki, at ganong kalaki ng unawa ng Diyos sa atin. Alam niya, pag sinabing sinisinta, ibig sabihin kinagigiliwan ng bawat siya sa atin, at lagi niyang tinitingnan. Kaya nga pag ang isang bata ay inampon, ang tanong agad nung kaharap niyang bagong tatay at bagong nanay, ano ang gusto mo? So yung bata ay makikipag-usap at sasabihin niya lahat ng mga bagay. Magkakaroon sila ng intimate relationship. Kaugnayan ng anak at kaugnayan ng ama. O kaya nga dito ay meron tinatawag na kapalagayang loob sapagkat sa itinuro ng ating Panginoong Jesucristo, pag kayo'y mananalangin, Ama naming Diyos na nasa langit. Nasambahin mo ang pangalan mo. Sambahin ang pangalan mo. Ibig sabihin ay pagpapahayag na siya ay makapangyarihan, banal, mapagmahal, at kaaya-ayang lapitan. Sapagkat ang lagi niyang tinitingnan sa atin, mga minamahal, ay yung pangangailangan natin. Yan ang una na father and son relationship, father and daughter relationship, na may kaalaman ang Diyos sa atin. Kaya pag mayroong kapalagayang loob, hindi na tayo nahihiya na sabihin sa atin, ito ang naging failure ko, ito ang aking pagkukulang sa iyo, ito ang naging kasalanan ko, lahat ng mga bagay. Ito ang kailangan ko ng mga bagay na ito, kaya sinasaad ng Panginoon sa banal na kasulatan. Sapagkat sabi dito, talastas na, alam na ng ating Ama ang ating mga pangailangan. Kaya sabi dito ay sapagkat alam na ng inyong Ama, ito ang itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo, ang mga bagay na inyong kinakailangan bago pa man kayo humingi sa Kanya. Kaya nga, dito sa Heidelberg Catechism, sa unang banggit na sa tinatawag na tanong, ay tanong 117 ay sinasaad dito yung tungkol sa masusing pangalawa, na masusi at lubos nating alam ang ating mga pangailangan at kapighatian, taos-puso magpakumbaba sa harap ng kanyang banal na kamahalan. Sabihin, sa mga panalangin,
kinakailangan alam natin kung ano ang ating kailangang hingin. Kasi si Santiago ay sumulat tungkol sa pangangailangan ng ating kaluluwa at katawan. At ito ay nasa Kapitulo 4, talatang 1, nagsisimula sa talatang 1 hanggang talatang 3. Una-una ay nais kong basahin muna yung talatang 1. Saan nagmumula ang mga digmaan? Saan nagmumula ang mga pag-aaway sa inyo? Hindi ba mula sa inyo mga kalayawan na nakikipaglaban sa inyong mga sangkap? Talatang 2, kayo'y naghahangad at kayo'y wala. Kayo'y pumapatay at kayo'y nag-iimbot. At kayo'y hindi nagkakamit, kayo'y nag-aaway at nagdidigmaan. Kayo'y wala sapagkat hindi kayo humihingi. Tulad na sinabi ng ating Panginoon doon sa Juan, Kapitulo 16, na sinabi niya sa talatang 24, hanggang ngayon, wala pa kayong hinihinging anuman sa pangalan ko. Kayo'y humingi at kayo'y tumanggap kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. So, sa talatang 3, dito sa Juan, sa Santiago, Kapitulo 4, ang sabi dito, kayo'y humihingi at hindi tumatanggap sapagkat humihingi kayo ng masamang dahilan upang gugulin ninyo sa inyong mga kalayawan. So ito ang isang bagay na salungat tungkol sa panalangin. Kinakailangan alam natin kung ano ang tunay na pangailangan ng ating katawan at kaluluwa. Pwede tayong gumawa ng listahan at sabihin natin, ito ang ating mga kailangan. Sa paggiliw ng Diyos sa atin, at ito'y hinihiling natin ayon sa kanyang kalooban, ay ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Naroroon yung ating pananampalataya, pananalig sa Panginoon, na walang pag-aalinlangan o hindi nagdadalawang isip. Sapagkat ang pananampalataya ay nakatuon sa panalangin na hindi binibigyang halaga yung pagdududa. Sapagkat ang panalangin ay talagang dibdiban, masising, taos-puso na idinadalangin natin sa Panginoon ang pangailangan ng ating katawan at gayon din ang pangailangan ng ating kaluluwa. Dalawa ang ating hinihiling sa Panginoon na naway ang mga bagay nito na kailangan natin ay hindi magbibigay bahid. Kasi ang nangyayari kuminsan sa panalangin ay kaya ka nananalangin para magmayabang o magtaas ng sarili sa yung kapwa. Hindi yun, kundi ang panalangin ay paglapit upang masabi natin sa ating Ama ang ating pangangailangan. Nandun yung tinatawag na kapalagayang loob natin ang Panginoon. Walang iniwan yan sa Ama natin sa lupa. Pag kapalagayang loob niyo ang inyong Ama, madaling humingi, madaling lumapit, pwedeng maglambing. Bakit? Sapagkat yun ang ugali natin. Marunong tayong maglambing. Kapalagayang loob natin ang Panginoon. At dahilan doon ay nakakapanalangin tayo na umaasa, nananalangin at pananampalataya na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Kaya dito sa turo ng ating Panginoong Jesucristo,
ay tinuturo niya sa atin ay pag mananalangin, tawagin ang Ama. Sa Ama. Kahit nga sa Juan ay tinutukoy dito na kung mananalangin ay sa Ama. Ang sabi niya sa talatang 26 sa Juan chapter 16 verse 26, sa araw na iyon ay hihingi kayo sa aking pangalan at hindi ko sinasabi sa inyo na ako'y hihingi sama para sa inyo. At ang sabi niya sa talatang 27, sapagkat ang Ama mismo ang nagmamahal sa inyo. Pansinin natin, ang Ama ang nagmamahal sa atin. Sapagkat ako'y inyong minahal, ito ang dahilan sa mahal natin ang Panginoong Jesucristo, kaya tayo minamahal ng ating Ama. Kaya ang sabi dito ay humingi, manalangin, at sabihin sa Panginoon na ating Ama ang lahat ng ating mga pangailangan. Kaya't ang panalangin ay paghingi, pagpapasalamat para sa ating pisikal na katawan at sa ating kaluluwa. Dito sa Heidelberg ay isang bagay na kaaya-aya ay yung kaaliwan nating natatamo. Kasi ang sabi dito, ano ang kaaliwan mo sa buhay at kamatayan? Ang sagot dito na hindi ko pag-aari ang aking sarili. Sa halip ako'y pag-aari ng aking tapat na tagapagligtas na si Jesucristo. Katawan at kaluluwa sa buhay man o sa kamatayan. Binibigyan niya ng ganap na pagbabayad ang para sa kapatawaran ng lahat kong kasalanan sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo. At pinalayan niya ako mula sa lahat ng kapangyarihan ng diablo. Pinangangalagaan niya ako. Tingnan niyo ang sinabing salita dito. Pinangangalagaan niya ako. Ganyan ang turing sa atin. Tayo ay pinangangalagaan, inaalagaan. Lahat ng aspeto ng ating buhay ay tinitingnan. Tayo ba'y malusog? Tayo ba'y malakas? Yung mga pangailangan ba natin ay natutugunan? Tayo ba'y masaya? May kapayapaan ba tayo? O nasa kalungkutan tayo? Yun ang sinasabing pinangangalagaan niya tayo. Sa pangmaraan, wala kahit isang hibla ng buhok ang mahulog mula sa aking ulo nang hindi kalooban ng aking Ama. Sabihin hindi niya pa tulot na mahulog ang isang hibla ng buhok sa atin kung hindi kalooban ng Panginoon. Sapagkat nabibilang ng Diyos ng ating Ama kung ilan ang bilang ng ating buhok, ganyang kapangyarihan ng Panginoon. At ang sabi dito na ang lahat ng mga bagay kailangan ay sumusunod tungo sa ating kaligtasan. Sa makatwid bagay sa pamagitan ng banal na Espiritu, tinitiyak din niya sa akin ang buhay na walang hanggan. At ginagawa niya akong matapat na nagkukusa at handa mula ngayon na mamuhay para sa Kanya. Pangalawa ay makikita natin dito sa itinuro ng Panginoon, ang panalangin ay pananabik at pagnanais. Sapagkat dito sa itinuro ng ating Panginoon, sa Mateo, ang sabi niya dito ay, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo.
dumating nawa ang kaharian mo. Naroroon ang pananabik na tinuturo sa atin ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Mas maganda yung kaharian ng Diyos na ating mamanahin. Hindi katulad dito, lahat ng mga bagay ay naluluma. Yung bahay natin, itayo mo, bibigyan ng estimate. 20 years yan, luma na. Yung mga pintura, wala na. Mababakbak na, pupusyaw na, mawawala na ng kulay. Ang mga bubong, naluluma, kinakalawang, nabubutas. Ang mga gamit, naluluma rin. Baka naman yung mga plato niyo, 10 taon na yung ginagamit. Abay, kinakailangan palitan na yan. Kasi yan ang pinagmumula ng mga germs o virus o anumang bagay doon sa plato na hindi na naalis. Ang mga bagay na yun ay naluluma. Sapatos nga nyo, pag umulan ng malakas, kinabukasan, bakbak na. Bibili ka na naman ng bago. Di ba? Naluluma. Pero yung mga bagay na inihanda ng Panginoon sa atin ay hindi mapaparang maganda. At sa Revelation, tinutukoy dito, ang mga pundasyon nga ay iba't ibang klase ng hiyas. At ang liwanag doon ay hindi na liwanag ng araw, kundi ang Panginoong Jesucristo, ang liwanag natin. Siya ang ilaw sa atin at maging sa ating buhay ngayon. Ang ilaw natin ay ang Panginoon. Siya ang ilaw natin. Na kinakailangan ito ang ating ginagamit sa araw-araw na pamumuhay. Kaya sabi ng Panginoon, kayo'y mga ilaw ng sanlibutan sapagkat ang sanlibutan ay puspos ng kadiliman, kasamaan, at lahat ng mga bagay na masasama. Kaya tayo ang ilaw na tinutukoy sa banal na kasulatan. Kaya naroon yung tinatawag na pagnanais, pananabik. Sabik na tayo na dumating ang Panginoon. Kaya sa pamagitan ng panalangin, ay nasabi dito, dumating nawa ang kaharian mo. Masunod nawa ang kalooban mo. Kung paano sa langit, hindi naman sa lupa. Kasi sa lupa, maraming masasama. Sa langit, walang masasama. Ang pintuan ng langit ay sarado sa mga taong masasama. At hindi papayagan ng Panginoon ang mga masasamang bagay. Kaya bago tayo dalhin ng Panginoon sa langit, binanal niya tayo. Sapagkat ang Diyos ay banal, at ang lahat ng mga bagay na Kanya doon sa langit ay banal. At tayo ay ginawang banal upang manahan doon sa Kanya ng walang hanggan, forever and ever. Kaya nga ito ang pananabik natin at pagnanais. At patunayan, tayo ay Kanyang kinukup bilang mga anak. At kung mga anak, siyempre, tayo ay mga tagapagmana. Sabi nga sa Efeso Kapitulo 1, talatang 5, tayo'y itinalaga sa pagkupkop upang maging Kanyang mga anak sa pamagitan ni Jesucristo ayon sa kabutihan ng Kanyang kalooban. Tinutukoy dito na ang kalooban ng Diyos ay mabuti. Tayo'y Kanyang kinupkop. Hindi lamang yun, kinupkop tayo para sa ikapupuri ng Kanyang maluwalhating biyaya.
na ipinagkaloob niya ng walang bayad sa atin sa pamagitan ng minamahal. Pinagkaloob sa atin. Pangatlo ay panalangin ng pagpapakumbaba. Ang panalangin ng pagpapakumbaba ay yung tumutugon sa tayo'y napapasakop sa Panginoon. Sabi sa John chapter 16 verse 23, ang sabi dito, sa araw na yon ay hindi kayo magtatanong sa akin ng anuman. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y hihingi ng anuman sama sa aking pangalan, ay ibibigay niya ito sa inyo. At sinabi niya na sa talatang 24 hanggang ngayon, kayo'y wala pang hinihinging anuman sa pangalan ko. Kayo'y hiningi at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kalalatan. So ito ay panalangin na tinuturo ng Panginoon na paglapit sa Diyos, sa ating Ama, na nagpapakumbaba ang ating kalooban at ang ating puso sa Panginoon. Sapagkat tinutukoy dito na ang ating Ama ang bukal na lahat ng mga bagay na kailangan natin dito sa ibabaw ng lupa. Ang pagbibigay naman sa atin ng Panginoon ay hindi yung magbubukas siya ng pintuan, o ito na! Hindi ganoon. Kundi gagawa ang Panginoon ng pamamaraan kung papaano natin makakamit yung ating idinalangin. Maaaring gumanda ang ating kinikita, gumanda ang ating trabaho, at magkaroon tayo ng sapat na pera para mabili natin yung mga bagay na ating ninanais ng ating katawan. Kuminsan, pag tayo ay nag-window shopping, kuminsan na-attract tayo doon sa mga kailangan natin ng katawan. Kuminsan ay yung damit. Kuminsan naman ay pagpapaganda. Minsan naman ay mga alahas. So nananalangin tayo, kuminsan ay, Lord, sana mabili ko to. Hindi naman bigla itong lilipad at lulutang at mapupunta sa iyo. Hindi ganun. Kundi, pagkakalooban ka ng Diyos ng kalakasan, pagkakalooban ka ng Diyos ng mga pagkakataon, bubuksan ang pintuan para magkaroon ka ng pambili doon sa ninanais mo. Ganon kuminsan ang Diyos ay gumagawa. Kuminsan nga, pag ikaw ay nagpatayo ng tahanan mo, kuminsan binibigyan ka ng Diyos para makatipid ka ng isang mga tao na talagang tutulong din sa iyo para maitayo mo ang iyong tahanan na hindi ka gagastos ng malaki. At makikita mo na lamang, wow, pinagkalooban tayo ng Diyos ng mga bagay na kailangan natin. O minsan, ililid tayo ng Panginoon sa mga tindahan na mura ang kanilang tinitinda kaysa doon sa ibang hardware. Kuminsan ganun. Kaya kuminsan kami nakakapunta, nakakabili ng mga murang bakal na kung iahambing namin sa ibang tindahan, mahal. Kaya ituturo ng Panginoon yung mga murang bagay na yun. At yun ay nagagawa sa pamagitan ng panalangin. Hindi natin ginagawa yun sa ating sariling pusa. Kapagkat sabi nga sa banal na kasulatan, wala tayong kakayahan, wala tayong kapangyarihan, tayo ay mahina, wala tayong magawa, kundi ang lahat ng mga bagay ay itinuturo sa atin. At yun ang panalangin nagpapakumbaba na hindi natin magagawa sa ating
sarili. Kaya kinakailangan ay tayo'y nagpapasakop sa Panginoon, sa Kanyang kalooban, sapagkat ang ating Diyos at Ama ay makapangyarihan. Sa Kanya nagmumula ang lahat ng buhay, tulad ng mga halaman, mga punong kahoy, mga damo, mga ibon, sa himpapawid, mga hayop sa gubat, sa mga kapatagan, lahat ay Kanyang nilalang. Alam niyo, kung minsan, itong mga scientists ay kung minsan masasabi niyo, walang alam tungkol sa Diyos. Ibig sabihin mga bobo. Bakit? Gustong tumira doon sa Mars. Naglunsad na sila ng satellite doon. Naglagay na nga ng robot na may gulong doon at kinukunan. At pagkatapos, ano nakita nila? Ito yung planeta. Walang halaman, walang ibon, walang tubig, wala. Nothing. Tapos gusto mong mamuhay doon? Abay, pagpapatiwakal yun eh. Sabi ng Panginoon, huwag mong ilalagay ang iyong sarili sa kapahamakan at yun ay kasalanan. No? Pero may mga tao na gustong pumunta doon. Mabubuhay ka ba ng habang panahon doon? Wala ngang halaman doon. Paano ka magtatanim? Ang hindi nalalaman ng mga scientists, ang Diyos lamang ang nagbibigay buhay sa planeta. O kaya nga itong sanlibutan ay Kanyang pinaganda. Ayon sa creation niya, nagkaroon ng tinatawag na halaman, ng mga ibon, lahat. Ang Diyos ang nilalang. Doon sa Mars, wala, tigang yun eh. It's a dry place. Hindi pwedeng tirhan. Dito tayo lubos nagpapasalamat sapagkat sa pamagitan ng panalangin, matutugunan ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Magbubukas siya ng pintuan. Kung kinakailangan isara, sasara niyo. Sasara ng Diyos. Kung kailangan magbukas, magbubukas ang Panginoon. Yan ang siyang sinasabi sa banal na kasulatan. Kaya napakadakila ng ating Diyos at Ama na tayo'y matutong manalangin. Sundin natin ang itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo. Maging magiliw tayo sa Kanya sapagkat siya'y magiliw din sa atin. Lumapit tayo na nagpapakumbaba sapagkat siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Ito ay pansamantala lang eh. Ito sa libutan, pansamantala lang ito eh. Sapagkat ang magiging permanente dito ay pag nasira na at mawasak na ang sanlibutan, magkikreate siya ng bagong langit at bagong lupa. Ngayon ay mananatili magpakailanman. At doon tayo sa Panginoon magpakailanman. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan at patungkol sa panalangin. Patuloy mo kaming turuan na nararapat, na may pagpakumbaba at paggiliw sa iyo sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.